una sa lahat. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ang BBM resign. Kasi ang mangyayari niya, magkakagulo lang lalo. Pag pumalit si Vice President Sara, ay di lalong gulo yan. Kanya-kanyang ano na naman yan, paghihiganti. Diba? Sila mismo, tumakbo sila, nagkakaisa sila for unity. Masahol pa sila sa aso't pusa. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Gusto ng pagbabago, ilang retiradong general makikilahok na sa mga rally kontra korupsyon. Napalitan ng lapida, ilang bumisita sa Manila North Cemetery nagulat na may mga dagdag na pangalan ng sa lapida ng mga yumaon nilang mahal sa buhay. Biyaheng last minute, lagay ng trapiko alamin para sa mga maghahabol na umuwi sa probinsya ngayong Undas Weekend. Uhaw na raw sa pagbabagong ilang retiradong general kaya makikilahok na sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre at 30. Live mula sa Caloocan, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, saan ba galing ang impormasyong yan at may banta ba ng kudeta? Jiggy, galing nga yung impormasyong yan kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Nakipagpulong daw sa kanya itong mga retired general at sinabi nga nilang sasali raw sila sa mga kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Pero paglilinaw nila, Jiggy, hindi nila ipapanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanging nais lang daw talaga nila ay pagbabago at reforma tulad ng pagpapasanga ng ilang batas gaya ng pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at pagbubuwag nga po sa mga political dynasty. Nais din nilang higpitan ng mga polisiya sa eleksyon, partikular na sa mga political parties at paggastos ng mga partido at kandidato. Kwento pa nga ni Erice ay nakausap daw nitong mga retired general na ito si Pangulong Marcos bago pa ang September 21 rally. Ipinost din ni Erice sa social media niya yung larawan ng meeting nila ng mga retiradong general. Narito ang pahayag ni Congressman Erice. General Senga, di ba, dating Chief of Staff. General Sarmiento, PNP, yung dating DICT. Eliseo Rio. Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Kasi naiinip nga sila dun sa resulta ng investigation. Kawawa ang bayan kung ang ipapanawagan ay BBM resign. Kasi ang mangyayari niya, magkakagulo lang lalo. Pag pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang ano na naman yan, paghihiganti. Di ba? At Marian, tila may impluwensya pa rin ang mga retiradong general sa hanay ng mga sundalo. May reaksyon bang AFP tungkol dito? Jiggy, sinusubukan pa nga natin kunin ang panig ng AFP pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Pero dati nang sinabi ng AFP na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Kung matatandaan mo rin, Jiggy, mismong si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang umamin noon na may mga retired general na nag-uudyok sa kanilang magkudeta. Pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. At kahapon lang din, Jiggy, sinabi nga ni Bronner na tiwala pa rin si Pangulong Marcos sa AFP. Narito ang kanyang pahayag. Ang bilin niya parati sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan, ang peace and order. Samantala, Jiggy, nanawagan naman ang ilang mga kongresista sa publiko na lumahok sa November 30 rally at huwag tumigil sa pagkalampag sa gobyerno hanggang sa may mapanagot sa korupsyon. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. Tunay na horror story sa ating bansa ngayon ay ang mga ghost projects at matinding korupsyon. Sa katunayan nga, punong-puno ng trick or treat ang gobyerno ngayon. Inep is real. Tandaan natin, kapag mas nagtatagal, mas pabor ito dun sa mga akusado.
At Marian, matanong ko na rin, no, may reaksyon ba si Congressman Erice sa mga inimbestigang proyekto sa kanyang distrito, partikular yung mga proyekto sa ilalim ng termino ni dating Congresswoman Mitch Kayon-Uy? Chigi, ipinakita nga ni Congressman Erice sa media yung mga nakatiwangwang na flood control projects sa kanilang distrito. Kabilang nga raw dyan, yung hukay sa gitna ng kalsada sa D. Aquino Street. Ginawan nga yan ng box culvert kontra baha sa halaga umanong halos 100 million pesos. Pero hindi naman pala kailangan, lalo't hindi naman pala nagbabaha doon sa lugar. Ayon nga kay Erice, ay napakalaking akseraw nito sa pondo ng gobyerno. Samantala, ibinahagi nga rin ni Erice na may 5 proyekto pa yung mga diskaya sa kanilang distrito. Ipatitigil na raw niya yung kontrata at ipapa-rebid. Samantala, si dating Congresswoman Kahayon naman ay wala pa rin pong reaksyon sa mga oras na ito. Isa siya sa mga pinakakasuhan ng ICI dahil sa mga maanumalya umanong proyekto. Yan muna ang latest sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Caloocan. Sa mga kapatid nating maghabol na umuwi sa probinsya para sa Undas Weekend, alamin na natin ang sitwasyon sa mga expressway. Live mula sa NLEX, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard De La Peña. Gerard, kumusta ang lagay ng traffic dyan? Jiggy, kung makikita nyo dito sa aking likuran ay talagang napakaluwag ng daloy ng trapiko. Kakaunti ang sasakyan dito sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Talagang sinabi ng NLEX management na kumpara kahapon ganito talaga kaluwag dito, mas maluwag ngayon dahil mas marami na yung umuwi kahapon hanggang kaninang madaling araw. Pero asahan pa rin daw natin na posibleng magkaroon ng pagsisikip ng daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng NLEX ngayong Biyernes, lalo kapag nagkasabay-sabay ang mga motorista. Pero ang aasahan nating mga choke points dito sa NLEX, itong Karuhatan, Marilao, Candaba Viaduct, yung San Fernando at dyan sa bandang Dau. Handa bukas sa mga counterflow lanes o mga spurs ang NLEX. At mas madali lang daw yan gawin ngayon dahil itong southbound lane hindi rin ganong karami yung mga sasakyan dumadaan sa mga oras na ito. Sa datos ng NLEX Corporation ay halos kalahating milyon ang bilang ng mga sasakyan dumadaan dito sa NLEX araw-araw. At dahil nga maraming pauwi sa mga probinsya ay asahang tataas yan ng 5 to 10% ngayong araw. Samantala, Jiggy, dito sa Balintawak Toll Plaza, marami tayong nakitang mga nagpapakabit ng stickers. Bali, pinapapalitan nila yung existing RFID sticker nila, papalitan ito ng bagong mga stickers na pwede sa parehong mga expressways ng Metro Pacific Tollways Corporation at ng San Miguel Group. Pag nagkaroon naman ng problema dito sa mga expressway, lalo na dito sa NLEX o anumang expressway na hawak ng MPTC, ay maaaring tumawag ang mga motorista sa 135000. Ulitin ko 135330. Merong libreng roadside assistance at libreng towing. Jiggy. At Gerard, buti maganda ng sitwasyon dyan. Sa South Expressway, kumusta ang sitwasyon? Jiggy, napakaluwag na rin ng daloy ng trapiko dyan sa South Luzon Expressway simula kaninang hapon. At nagpunta rin dyan kanina sa SLEX itong si Health Secretary Ted Herbosa para tingnan yung mga emergency tents na nilagay nila sa mga gasoline stations doon. In-inspection din ni Secretary Herbosa yung mga gamit ng mga medical practitioners doon at pati na rin yung DOH ambulance. May paalala naman si Secretary Herbosa sa mga maglo-long weekend. Pakinggan natin. Dali yung gamot nyo. Pero iwan nyo na yung init ng ulo sa bahay. Pag kayo magmamaneho, sigurado yun, may traffic po kasi lahat gusto makauwi. Dadating po tayo lahat sa ating mga kamag-anak. Huwag magmadali, matuto magbigay, road courtesy lang po tayo. Yun ang mga pasaway dyan, follow road rules para hindi tayo na sa road rage. Just iwan nyo na yung mga gamit nyo at sa mga sama ng loob nyo sa... Last time. Jiggy, muli sa mga magtatanong, napakaluwag ng daloy ng trapiko sa maraming bahagi ng North Luzon Expressway. At yung mga uwi ng probinsya, ingat po sa biyahe. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard De La Peña live mula sa NLEX. Susunod, ilang bumisita sa Manila North Cemetery nagulat sa mga bagong pangalan sa lapida.
At sa dokumentado, ang kwento ng isang pamilya na 3 henerasyon nang nag-eembalsamo ng mga patay. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagulat ang ilan nating kapatid na bumisita sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng Undas. Ang lapida ng kanilang mga yumao na dagdagan ng pangalang hindi nila kilala. Live mula sa Manila North Cemetery, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, paano nangyari yan na ibang pangalan sa mga lapida? Jiggy, kwento nga na nakausap namin, nagulat siya sa inabutan nilang puntod ng kanilang mga yumaong kaanak dito sa Manila North Cemetery. Napalitan nga raw kasi yung lapida at nadagdagan ito ng pangalang hindi naman nila kakilala. Posible ron nangyari yan sa 2 taong hindi rin niya pagbisita dito sa sementeryo. Sakto ro kasi yung taon nung namatay yung dinagdag na labi dito sa panahon na inilibing nga yung naturang labi dito sa naturang nicho ng nagreklamo. At ikinasasamayan ng loob nila dahil nga tila hindi man lang sila nakonsulta o naipagbigay alam ito sa kanila. Bagay na inireport na rin naman kaagad sa Manila North Cemetery na nangakong iimbestigahan itong naturang insidente. Samantala, Jiggy, patuloy naman ang pagdagsa rito ng mga bumibisita sa Manila North Cemetery. Hindi na nga nababakante halos itong main entrance sa dami na rin ng mga bumibisita. Sa huling tala ng pulisya, as of 5 p.m. today, umaabot na sa 61,000 ang crowd estimate ng mga nakadalo na dito sa sementeryo. Kasabay niyan, mas nagigpit pa rin sa pinaka-entrada. Kasama na rin na nag-iinspeksyon dito ang mga pulis. Mas dumami na rin ang mga nakumpiskang gamit na ipinagbabawal munang ipasok sa loob ng sementeryo. Gaya na lamang ng mga sigarilyo, may gunting, mga pintura at mga walis tingting. May naka-standby namang wheelchair para sa mga senior citizens at nahihirapang maglakad. May libreng sakay pa rin sa mga pupunta dito gamit naman yung mga e-tricycle. Jiggy. Mga problema na nakita mo? Nako, Jiggy, pahirapan pa rin yung pagdalaw sa ilang mga kapatid natin dito nga sa mga apartment type na klase ng mga puntod. May ilang kasing inaabot ng 4 na layer yung kanilang nicho kung kaya kailangan nilang gumamit ng hagdan kapag magtitirik ng kandila o magpipintura dito sa area. Habang ang iba naman nasa tinatawag na poppers o libreng libingan kaya kailangan naman magtiis sa masangsang na amoy, makipot na daan at mababang bubungan. May ilan ding nicho rito ang halos natabunan na nga ng putik tuwing binabaha ang lugar. Pakinggan natin ang pahayag ng isang caretaker na nakausap namin. Umuulan po, kaso lumulubog po talaga rito, gatuhod. Nakikita nyo po na malinis ngayon dahil kasi wala pa pong ulan. Pag lumakas po ang ulan, talagang hindi mo malulusong to. Maski nakatira ka dito, mandidiri ka rin talaga. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Pinangulat ni Mon Gualvez live mula sa Manila North Cemetery. Hindi na bago ang kwento ng mga pamilyang sumasabak sa parehong negosyo o karera. Sa Pampanga, isang pamilyang 3 henerasyon nang naghahanap buhay para sa mga patay. Ang kwento dokumentado ni Nikki de Guzman. Hindi para sa mahihinang sikmura ang negosyong minana ng pamilya Velasquez. Mula sa kanilang lolo na isa ring embalsamador, nakilala kong 3 henerasyon ng pamilya embalsamador dito nga sa Guagua, Pampanga. Ano ba ang sakripisyo para mabigyan ng dignidad ang mga huling sandali ng mga namayapa? Parehong licensed embalmer ang magkapatid na Paulo at Patrick. Si Paulo, 8 taong gulang noong sumubok sa paghahanap buhay para sa mga patay. At si Patrick, bunsong kapatid ni Paulo, 7 taon nung nagsimulang mag-assist sa negosyo nila.
Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa morgue ng pamilya Velasquez kung saan nga mag-e-embalsa muna po si Paolo at si Patrick. Contrary po doon sa paniniwala ng iba, hindi po natin binibiyak yung mga patay. Hindi po natin tinatanggalan ng laman loob. So para po kami mga doktor din. Usually, gaano katagal mag-embalm? Yung buong proseso. Kapag po halimbawa yung patay is di naman po ganong kalakihan, normally what? 40? 40, 45? 40 to 1 hour. Gusto nila maging kamukha nila yung buhay siya. Oo, yung mga ganun. Paano mo i-restore? I-restore naman po, please lang. Tapos may bilin po sila sa makeup na gagamitin niya. Dapat yung kulay pink yung ay magkulay pula yung lipstick, mga ganun. Meron pa dyan, nagpapa-habol nila ng pera sa patay. Before namin nilagay sa taol, meron nagpapaipit dyan ng 500, 1,000. Ano yung mga pinaka-emotional na cases nyo? Merong isang family, na-aksidente sila kasi mag-grocery sila para doon sa pauwi. Paglapag niya, hindi niya alam, nakaburol na lahat ng kausap niya. Yung mga biktima ng krimen, which is nung, I think last year or 2 ba yun, yung may nirip na bata. So kahit galit na galit kami at gusto namin, siyempre, we have to be calm and make sure that we're emotionally balanced for the sake of the family. Minsan, kapag anak mo nandito, lola ko for example, last year, hindi ka makaiyak kasi you have to do your job That's the hardest thing for us. Tsaka na kami iiyak pagka libing na kasi tapos na yung trabaho. Pero kayo, naniniwala kayo na yung kaluluwa ng bangkay ay nandyan pa habang nag-e-embalsa mo kayo? Minsan po, yung mga bangkay po na pumasok na albularyo or may mga mangkukulam, mga ganun, meron po silang mga spirits na naka-attach. Siguro may mga pintong bumubukas, may umuungol, akala mo may tumatawag na minsan babae, minsan lalaki. Pero may instance naman na ganito yung nangyari. From the hospital, ang sabi ng doctor sa Manila, on your way home, buhay pa po may kasi heartbeat pa pala yung patay. Ang inassume nung anak niya na patay siya, en route dito sa amin. Dinaretso dito, instead na ibalik sa hospital. Nabuhay siya sa bahay for 2 weeks pa. May mga pagkakataon din daw na nagiging charity case ang kanilang ginagawa. May namatay na taong grasa, yung mga munisipyo dito, Ano yung mga walang family? Kami, unclaimed, yung mga unclaimed, ina-embalm namin yung mga ina-unclaimed, binibihisan namin. Paano yung mga cases na HIV? No, wala po tayong discrimination doon, we still embalm. But there are cases like, for example, yung rabies. Yan. Rabies, meningococcemia, SARS, yellow fever, African fever, mad cow, yung mga ganun po, hepatitis B and C. Yun po, ang directive sa atin ng Department of Health is diretso na po sa crematory or sa cemetery. So our job is to make sure that we will help the family ease their grieving and magiging peaceful yung kanilang pag-goodbye doon sa kanilang mahal sa buhay. Ako si Nikki De Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki, dokumentado. Pangulong Marcos niligawan ng mga foreign investors sa APEC CEO Summit sa South Korea. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ibibida ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa mga investor sa APEC CEO Summit sa South Korea. Live mula sa South Korea, namumuna sa balita si Camille Samonte. Camille, paano niligawan ng Pangulo ang mga negosyante? Jiggy, pinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa 32nd APEC CEO Summit na bukas at handa ang Pilipinas sa mga investors. Ayon sa Pangulo, nakatuon ngayon ang Pilipinas sa pagsulong ng makabagong teknolohiya at paggamit ng artificial intelligence sa negosyo. Pinalalakas daw ngayon ng Pilipinas ang digital infrastructure nito para matiyak na lahat ng Pilipino kahit nasa liblib na lugar ay maaabot at maseserbisyuhan. Isinulong din daw ng kanyang administrasyon ang pagbibigay ng training para sa digitalization sa mga micro, medium at small enterprises o MSMEs. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Marcos. The Philippines is open, ready, and eager to do business with you. The Philippines offers more than just a strategic location at the heart of the region. We bring a dynamic workforce, a thriving, innovative ecosystem,
and an unwavering commitment to sustainable and inclusive prosperity. Camille, pero magandang pitch ng Pangulo, pero ang concern talaga ng mga investor ay yung korupsyon dito sa Pilipinas na kinababahala mismo ng mga investor. Papaano ang naging posisyon dito ng Pangulo? Jiggy, ang tiniyak lang ng Pangulo, may mga reforma umano ang kanyang administrasyon para maging kampante ang mga negosyante at mamuhunan nga dyan sa Pilipinas. But he said nothing specific about the issue of corruption. Ilan sa mga ibinida ng Pangulo na reforma ay ang batas sa public-private partnership at yung pagpapalawig sa lease term para sa mga dayuhang negosyante. Jiggy? At Camille, may pagkakataon ba para magkausap sina President Xi Jinping ng China at si Pangulong Bongbong Marcos? Jiggy, inaabangan pa rin natin kung magkakaroon nga ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makausap sa sideline si Chinese President Xi Jinping. Kung matatandaan ay 2023 pa huling nagkita ang dalawang leader matapos bumisita noon si Pangulong Marcos sa China para sa isang state visit na unang sinabi ng DFA na hindi nga inaasahan na magkakaroon ng bilateral meeting ang sina Marcos at President Xi dahil nga nakafocus sa economic at trade issues ang APEC at hindi security at defense. Jiggy, katatapos lang ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at South Korean President Lee Jae-myung, inimbitahan ni PBBM si President Lee na bumisita dyan sa Pilipinas. Nagpasalamat din siya sa South Korean President dahil sa matibay na ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas kapag dating sa free trade, security at defense. Yan muna ang latest dito sa Gyeongju, South Korea. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa South Korea. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True.